Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Narito po muli tayo sa Wow Smile Radio para i-discuss natin ang Parsha Shemini o ang ikawalo. No? Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Sister Deb. Ang Shemini o ang ibig sabihin niyan sa Tagalog ay ikawalo. No? Ito ay pangatlong salita sa Parsha na kakaiba. No? Ito ay pang 26 na weekly Torah portion sa annual Jewish cycle ng Torah reading. At pangatlo ito sa Book of Leviticus. Ano? Ang Parsha Shemini ay nagbibigay sa atin ng paliwanag patungkol ito sa consecration ng tabernacle. Ano? Tapos ang isang malagim na pangyayari rin, yung pagkamatay ni Nadab and Abihu, yung dalawang panganay ni Aaron. At ang pinakaimportante rito ay yung dietary law o yung kasrut, ano? Yung clean and unclean food, ano? Um, ang parsha na ito ay tumatalakay mula Leviticus 9:1 hanggang Leviticus 11 hanggang 47. Ito ay merong 4,670 na Hebrew letters at 1,238 Hebrew words and 91 verses, ano? At nag-occupy ito ng 157 lines sa Torah scroll. Ngayon, ito po, gusto ko pong ipaliwanag ito ng konti. Bakit importante itong mga numerong ito? Kasi sinabi ng Panginoon na hindi dapat madagdagan o mabawasan ng kanyang salita. Ngayon, ang Hebrew na Bible, no, may isang version lang yan. Hebrew, that's it. Ang English Bible kasi maraming mga version. So, minsan iniiba nila yung kasi iba-ibang version, hindi pwede magkopyahan dahil sa copyright, ano. So, minsan dinadagdagan nila ng konting palabok. Tapos yung iba naman ay medyo parang pinapaliwanag pa ng maigi. So, mas marami, no? Nadadagdagan ng konti, no? Pero sa Hebrew, very specific, kung ilang numero lang, yun lang talaga. Ngayon, dito makikita natin dito sa yung pitong puntos, ano? Yung sacrifices for the ordination, salutation for the people, the searing fire, stipulation for the meal offering, sacredness of the sacrifice, saka stipulation ng dietary law ng kasrut. Ito, importante ito eh. Pag-aralan natin maigi. So, nawa ay maging open-minded ang mga tagapakinig natin, ano, mga kapatiran tungkol dito. Kasi minsan ginagawang malaking issue ito, pero ang pag-uusapan lamang po natin dito ay kung ano yung pong nasa Bible, no? Yung unang reading, kasi ang parsha, dinidivide ito, yung parsha dinidivide sa buong taon, yung buong Torah, no? Tapos ang parsha for that week ay dinidivide pa into 7 para sa bawat isang araw merong reading, ano. Kaya meron pang parsha ang parsha. So, makita natin dito ang sacrifices for the ordination, ano. So, ang first reading is Leviticus chapter 9 verse 1 to 16. Makikita natin dito sa pang-walong araw daw yung ceremony ng pag-ordain ng priests, ano, at pag-consecrate ng tabernacle. Parang inihandog yung tabernacle, ano. So, may mga certain requirements ang Panginoon para gawin ito, no. Kasama dito yung animal sacrifices. Kasi sabi ng Panginoon, ngayong araw na to ay mag-a-appear ang Panginoon, no, sa Tent of Tabernacle. Ngayon merong 8 na offering or sacrifices na nabanggit dito. So siguro ito rin yung dahil Shemini o pang-8, no. So may 8 offering. Yung young bull as a sin offering for Aaron, ano, yung verse 2. Ram as a burnt offering, sa verse 2 rin yan. Kid for the goats, for sin offering for the children of Israel. At
calf for burnt offering, 1 year old, sa verse 3. Lamb for burnt offering, 1 year old, verse 3 rin. Bull for peace offering, ram for peace offering, grain offering mixed with oil, no? So itong mga offering na to, very specific ito sa pag-consecrate ng tabernacle. Itong combination na to, minsan lang ito. Ito lang nung time na kinonsecrate ang mga priest na initially, tsaka pag-offer ng pag-consecrate ng temple, ano? Ano mga significance ng mga ito, no? Unang-una, ito ay offering to the Lord. Ni-require mismo ito ng Panginoon. Hindi ito alatsamba, hindi lang ito basta in-offer lang ni Moses o ni Aaron dahil sa yun lang ang alam nila, no? Ito ay sinabi mismo specific ng Panginoon kung anong gusto niyang mangyari, no? Saka ang importante nito ay ang Panginoon ay mag-a-appear sa kanyang mga tao. Tapos ito ay sinabi ng Panginoon na dapat gawin. Inutos niya ayon sa verse 6, ano? Tapos ang glory ng Panginoon ay mag-a-appear daw ayon sa verse 6. At pang number 5, it is an atonement as the Lord commanded. So, makikita natin dito bakit importante itong mga animal sacrifices na to, no? Pag kinumpare natin to sa Hebrews 9:11 to 14, saka Hebrews 10:1 to 4, yung animal blood sacrifices for purifying the flesh but not to take away the sins. Hindi po nakakaalis ng kasalanan ang mga animal blood sacrifices, no? Makikita rin natin to sa Hebrews 10:5 to 14 na at ini-emphasize sa verse 14 na yung one offering ay pinerfect forever na. So, yung mga blood ng animals na sacrifices as commanded by God, na inutos na ito ng Panginoon, may not be able to take away sins. Maring hindi ito nakakapag-alis ng kasalanan, pero it is parang ano to inutos ito na maging para tayo maging obedient, ano? Again, hindi natin magagawa ito na dahil walang temple, no? Saka hindi tayo mga priest, no? So ngayon for 2,000 years mula nung nasira ang temple nung AD 70, wala nang mga animal sacrifices. And besides, ang Panginoong Yeshua ay siya mismo ang perfect sacrifice natin, no? Binigay niya ang sarili niya para sa atin. Yun ang pwedeng mag-alis ng kasalanan. Kasi yung blood ng animals ay hindi po nakakalis, no? Ngayon makikita natin dito ang salutation for the people, ano? Sa parsha, ng second reading ng parsha, which is Leviticus 9:17 to 23, makikita natin dito yung mga offerings, sacrifices na inutos para kay Aaron, ano? Na inutos ni Moses, na inutos din ng Panginoon. So, nagdala siya ng meat offering, saka burnt offering sa altar, tapos nagpumatay siya ng isang balak and a ram for the sacrifice ng peace offering for the people. Tapos yung mga anak ni Aaron, present nila yung blood and in-sprinkle ito sa altar. Lahat po ito, no, ay very specific ayon sa utos ng Panginoon. So hindi po ito parang weird na seremonya. Ito po ay ang mga tao ay tinuruan ng Panginoon through Moses at ipinasa naman ni Moses kay Aaron, no? So makikita natin dito na ang Panginoon ay napaka detail oriented. Hindi siya yung basta kung ano na lang gusto niyong gawin. Kaya nga po dito nagkaroon ng malaking disgrasya dahil si Nadab and Abihu ay nagdala ng sarili nilang sacrifice kung anong gusto nilang gawin. At pinatay sila ng Panginoon kasi hindi ito naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi niya gusto yung ginawa ni Aaron, ni Nadab and Abihu. Minsan lang sila nagkamali, pinatay kagad sila. Kasi napaka mataas po ang requirement para sa isang priest, ano?
Kaya nung hindi nila ginawa exactly kung anong inutos ng Panginoon, ay talagang merong um, kaparusahan. Hindi po malupit ang Panginoon. Hindi naman po ibig sabihin na pinatay si Nadab and Abihu ay nasa impyerno na sila. Hindi naman po. Ito po, sila po ay tinanggal na sa serbisyo. Kumbaga, ni-retire sila ng maaga. Kasi, hindi po sila sumunod. Kung wala na silang purpose para mabuhay sila dahil parang hindi nila inhonor ang Panginoon sa harap ng maraming tao. Kaya, maging lesson din po ito sa atin na hindi tayo basta-basta gagawa ng sarili nating rules para sa tingin natin yun ang way ng pagsilbi natin sa Panginoon. So maging careful po tayo dyan, ano? Kasi um, may mga utos dito ang Panginoon. Again, sa mga priest ito, no? Na hindi nila pwedeng i-uncover ang kanilang mga ulo kasi meron silang mga head coverings, ano? Or hindi nila pwedeng punitin ang kanilang mga damit, no? Ayon sa Leviticus 10:6, kung hindi mamamatay sila. Kasi ayon po sa Torah, bawal punitin ng isang high priest o ng isang pare ang kanilang damit. Kasi holy sila eh. Yung ordinaryong tao, it's okay. Pag mas nag-burn sila, dahil namatayan sila, pwede sila magpunit ng damit kung gusto nila. Pero ang priest hindi po pwede, no? Hindi rin sila pwedeng humawak sa patay. Tapos hindi rin sila pwedeng uminom ng alak, no? Na malakas na alak. Tapos pupunta sila sa loob ng congregation ng tabernacle, bawal po 'yon. Mapapatay sila ron, ano? Kasi ang kadahilanan po nito, ayon po sa verse 7, ang anointing ng oil ng Panginoon ay nasa kanila. Nasa mga pare, ano? Ang mga na-anoint ng oil during that time, ang mga pare, ang mga prophets, saka ang king, yung king of Israel, no? So, ngayon, balang araw, ayon sa pangako ng Panginoon, sa first resurrection, yung mga i-resurrect ng Panginoon will be kingdom of kings and priests. Ayon yan sa Biblia, no? Ngayon, makikita natin dito, makikita din natin dito na bakit importante ito, no? Ang pagsunod. Para sabi dito, na sabi sa verse 10, para maipakita ang diferensya ng isang holy sa isang unholy, between unclean and clean. So may para makita ang diferensya, no? At para din maturuan ang mga children of Israel, ano, mga anak ni Israel, ng mga batas ng Panginoon na inutos niya kay Moses. Ngayon, bakit wala nang namatay after that, ano? Bakit wala nang namatay? After ni Nadab and Abihu, wala nang namatay. Kasi ayon sa Leviticus 10:7b, ayon doon sa nabi na at lahat ay sinunod nila ang mga salita ni Moses. So hindi na sila gumawa na sarili nilang diskarte, kundi sinunod na nila ang inutos sa kanila ni Moses, no? Kaya wala nang namatay after that. Ngayon, ang pang-apat na reading, ano? Leviticus 10:12-15. Ito ay instruction patungkol sa meal offering, no? Sabi dito, inutusan sila ni Moses, ng Panginoon, actually through Moses, na kumuha sila ng meat offering na natitira sa offering ng Panginoon made by fire, tapos kainin nila ito ng tinapay na walang libadura sa katabi ng altar, kasi ito ay most holy ayon sa verse 12, ano? Tapos sabi dito, dapat kainin daw nila ito sa holy place, ibig sabihin sa tabernacle, dahil ito'y para sa kanila at para sa kanilang mga anak. At yung mga sacrifices na para sa Panginoon made by fire, ito ay kanilang kakainin kasi ito'y inutos ng Panginoon sa kanila, no? Tapos ang wave
wave breast saka hip, shoulder ay dapat kainin din sa malinis na lugar, no? Kakainin ito nila Aaron at ang kanilang mga anak at kanilang mga anak na babae at lalaki. Dahil ito ay para sa kanilang mga anak, ito'y pagkain nila bilang pamilya, no? Yung mga anak ng mga pare. Ngayon sa fifth reading, makikita natin dito ang sacredness ng sacrifice, ano? Ayon yan sa Leviticus chapter 10 verse 16 to 20. Sabi ni Moses na dapat maging careful, mga ano yung sa goat, uh, of sin offering, ano. At nagalit siya kay Eleazar sa kay Ithamar. Ito yung pangatlo at pang-apat na anak ni Aaron. Nang malaman niya na binurn nila, hindi nila kinain sa sacred area yung offering, ano, yung sin offering. Pero dinefend naman sila ni Aaron. Sabi niya, kapag nag-offer ba sila at kinain ba nila ito, magiging acceptable ba ito before the Lord? Yun ang ano eh. Kasi maalala natin, namatay yung dalawa nilang kuya eh. So, isa sa mga commandments actually sa Torah, kapag ikaw ay nagmo-mourn o malungkot ang puso mo, hindi ka pwedeng kumain ng sacrifice. Kaya, nung sinabi ni Aaron to, naintindihan ni Moses. Sabi niya, o sige, parang okay na rin. So, approve. Kaya hindi na rin naparusahan yung dalawa pang anak, no? So, bakit parang inapprove ni Moses ito? Kasi nga, sa Deuteronomy 26:14, na hindi pwedeng magkumain ng sacrifice kapag nagmo-mourn, no? So, Deuteronomy 26:14 yan. Ngayon, andito na tayo sa pinaka controversial na topic, ano? Yung sixth reading. Patungkol po ito sa dietary law of kashrut o yung tinatawag na clean and unclean, no? Yung batas patungkol sa malinis at hindi malinis, no? Ito po ay sa sixth reading at it covers Leviticus 11 chapter 1 chapter 11 verse 1 to 32. Ang Panginoon, binigyan niya ng instruction si Moses sa si Aaron patungkol sa dietary law ng kashrut, ano. So, bakit sa tingin ng mga tao wala na ang food commandment, no? Inalis na. Minsan nagkakaroon ng discussion. Ang maraming mananampalataya nagsasabi na ang salita ng Panginoon hindi nagbabago, ang salita ng Panginoon ay hindi nawawala. Ina-accept nila yan. Pero at the same time din, pagpatungkol na sa dietary law, wala na. Inalis na. Hindi naman nagbabago ang Panginoon. Sabi nga, Yeshua o Jesus o Yeshua is the same yesterday, today, and forever. So, hindi siya nagbabago. Ba't biglang nagbago dito? Yun ang iniisip ng mga tao, no? Ang unang mga sinasabi nila ay yung Peter's vision, according to Acts 10, 9 to 16. So, parang dito, makikita natin dito na sa vision dito, may parang malaking sheet. Nagpipray si Peter ng tanghalin tapat, para siyang nahimatay sa gutom, nasa trance siya, tapos may bumaba na sheet na malaki, tapos sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, kill and eat. Tapos nakita ni Peter mga four-footed animals. Remember, ang nakita niya mga four-footed animals. Tapos sabi niya, Panginoon, hindi po ako kumakain ng anything na unclean and unholy. Kasi sabi dito, lahat ng four-footed animals. So, yung mga unclean, nakita natin yung mga katulad ng mga baboy, mga aso, pusa, daga, mga ganun, mga four-footed.
Pero meron din mga clean. Siguro meron ding sheep kasi four-footed, lahat ng four-footed, meron din baka, meron din kalabaw, meron kung ano mang mga goats o ano. Pero kahalo nila ang mga unclean. So parang naging unholy na sila. Parang hindi na rin sila pwedeng kainin ayon sa tingin ni Peter, no? Kaya sabi niya um, unclean saka common, parang gano'n, ano? So ngayon makikita natin dito na three times. Tapos sinabihan ng Panginoon, huwag mong tatawaging uncommon o unclean ang mga nilinis ko na. So three times sinabi ng Panginoon, tapos nawala, inakyat na sa langit yung mga animals. Ngayon, nag-iisip si Peter, anong ibig sabihin nito? No? Bakit nagkaganon? Makikita natin dito na si Peter, kahit may boses na ang Panginoon, kasi alam niyang hindi magbabago ang salita ng Panginoon eh. Alam niyang hindi magbabago salita. So maski may boses na galing sa Panginoon, alam niyang, teka, baka may ibang ibig sabihin ng Panginoon. At yun na nga ang nangyari. May ibang ibig sabihin dito ang Panginoon. Kasi, later on, na-realize niya na hindi patungkol sa animals at hindi patungkol sa pagkain ang pinag-uusapan dito, kundi sa tao. Na huwag tatawagin ni Peter na unholy o unclean ang isang taong nilinis na ng Panginoon. So, hindi po ito patungkol sa pagkain. Ito po ay patungkol sa paano ititreat ni Peter at ng mga believers, mga Jewish believers, ang mga hintil na naniniwala sa Panginoon. So ito na yung ito na yung panahon ni Cornelius na pinatawag nga siya kasi makikita natin sa chapter 10 din ng Book of Acts na nagpipray si Cornelius. Ngayon, ito si Cornelius ay napakamabait na tao. Lagi siya nagbibigay ng mga handog o mga nagbibigay siya sa mahihirap. Ngayon, biglang nag-appear sa kanya ang angel. Sabi ng angel sa kanya, ang mga mabubuti mong gawa ay nakarating sa langit. Ito'y mabangong handog para sa Panginoon. Kaya makikita po natin dito na kapag tayo po ay nagbibigay sa mga nangangailangan, ito po daw ay magandang handog sa Panginoon. So dahil dyan sa kanyang ginawa, sa kanyang kabutihan, sinabihan siya ng anghel na hanapin niya si Peter at tinuro kung saan siya hanapin. So may dumating nga ng mga tauhan ni Cornelius at inaanyayaan siya, si Peter, na pumunta kay Cornelius. Tapos sabi sa kanya ng banal na espiritu habang nag-iisip siya, sumama ka sa kanila. So nung sumama si Peter sa kanila, pagdating niya ron, habang nagsasalita siya patungkol sa Panginoon, biglang nagkaroon ng yung Holy Spirit, yung banal na espiritu, ay napunta sa mga kila Cornelius na mga hintil. At sila ay nagpupuri sa Panginoon at nakita ito ni Peter. So nakita niya na, sabi niya, ngayon naiintindihan ko na kung ano ang vision na ipinakita sa akin ng Panginoon, na hindi ko dapat tawaging unclean ang mga tao na nilinis na ng Panginoon. Hindi po ito animals. So, ang Peter's vision according to Acts 10:9-16 ay hindi po ito patungkol sa pagkain, kundi patungkol po ito sa tao. So, gusto ko po malinaw yan, ano? Ngayon, ang pangalawa na ginagawa nilang dahilan ay sinabi raw ni Yeshua na lahat ng pagkain ay malinis na, ayon sa Mark 7:19. Makikita po natin dito na unang-una, hindi pwedeng mag-conflict ang salita ng Panginoong Yeshua sa salita ng kanyang ama patungkol sa batas, no? Hindi niya pwedeng kontrahin 'yon. As a matter of fact, ang giver ng law ay si Yeshua mismo. So hindi niya pwedeng kontrahin ang sarili niya. Otherwise, hindi siya the same yesterday, today, and forever. Kasi nagbabago siya, no? Di sana ngayon malinis na rin pati ipis, pati daga. Dapat kainin na rin natin. Ba't hindi natin kinakain ito? Kasi marumi pa rin po ito eh. No? Hindi po ito nilinis ng Panginoon. No? Ngayon, ano yung nasa Mark 7:19?
Sabi dito, and Jesus or Yeshua made all foods clean. Hindi po ito nasa original text. Pag binasa po natin ang King James Version, wala nga po itong portion na ito eh. Ito po ay isiningit lang. Unfortunately, may mga recent mga ano yung I think nasa Codex Sinaiticus ito or somewhere later pa na inserted lang siya. Kaya yung mga original na Bible, yung mga luman-luma talaga, walang nakalagay doon and Jesus declared all foods clean. Kaya po hindi po natin ito dapat i-consider, no? Tapos isa po sa mga ginagamit nila ay all foods will be cleaned by prayer. No, 1 Timothy chapter 4 verse 3 to 5. So ayon po dito na may mga certain food that is not sanctified certain food that is sanctified o parang inihiwalay by the word of God, no? So makikita nito ang sanctified po, ibig sabihin inihiwalay ito. In Leviticus 11, makikita natin dinistinguish dito kung alin ang mga food o pagkain at alin ang mga hindi. Yung mga malinis na hayop ay sanctified as food. At talagang malinaw na in-identify ito sa Leviticus 11 sa Deuteronomy 14. Ngayon, another passage na ginagawa nila, na ginagamit nila, ay nakalagay dito sa Romans 14:2, no? Sabi nila, ginagamit nila ito. Sabi dito, a strong believer eats everything and a weak believer only eats vegetables. Yung context dito ni Apostol Pablo, no, sa kanyang sulat ay kung ang isang mananampalataya ay dapat kumain ng meat na may be defiled o na-defile na dahil ito'y hindi pinatay in a way ng kosher. Yun ang isang way. Parang hinataw lang o whatever, no? Kasi may kosher way. Or maaring naihandog ito, hindi natin alam kung naihandog sa mga Diyos-Diyosan. Kasi nadi-defile din ang pagkain pag gano'n, ano? Hindi pwedeng kainin ang isang pagkain na malinis like manok o baka ganon na inoffer sa isang idol. Hindi mo pwedeng kunin yun tapos ipag-pray mo rin. Hindi po allowed yun, ano? Kung hindi mo alam, okay lang. Kung alam mo, hindi mo pwedeng gawin, no? Kaya meron pong mga pagkain na kumakalat po diyan na sikat, ano? Na ito po hinandog sa Diyos-Diyosan ng ibang relihiyon. So mag-ingat po tayo sa mga ganun, ano. Ngayon ang panglima na ginagamit nila, sabi nila dito na inutusan daw ng Panginoon si Noah na kainin lahat ng lahat ng moving animals, lahat ng gumagalaw na hayop, ano, after the flood ayon sa Genesis 9:6, ano. Ngayon, unang-una sa lahat, ang salita ng Panginoon na hindi pwedeng magbago. At hindi ito nagbabago. Numbers 23:19, Isaiah 48, Psalms 119:89, Malachi 3:6, Hebrew 13:8. Marami pong mga passages na nagsasabi na hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Ngayon, as early as Genesis 7:2-3, meron ng sinasabi dito, meron ng distinction between clean and unclean animals. So, paano natin maano ito? Sinasabi na lahat na naman kakainin. So, makita natin dito, bago mag-flood, may clean and unclean animals. After the flood, kung anuhin natin, titingnan natin ang argumento nila. Before the flood, merong clean and unclean animals. Sinabi ng Panginoon kay Noah, magdala ka ng 7 pares ng malinis na hayop. Tapos isang pares ng maruming hayop para makaligtas sila. So may clean and unclean na. Tapos, after the flood, ayon dito sa mga eksperto ko, no,
pwede na ulit kainin. Wala nang clean and unclean. Tapos pagdating ni Moses, meron na naman. May clean and unclean na naman. Leviticus 11 sa Deuteronomy 14. Tapos, pagdating ng mga apostol, wala na naman. So, why can't you make up your mind? Meron ba talaga? Wala. Una, meron, tas nawala. Meron na naman, nawala. Pero ganun po ba talaga? So parang lumalabas po na hindi consistent ang Panginoon. Pero hindi po totoo yan. Ang hindi po consistent ang tao. No? Dito po, ang sinasabi rito, sa pagtiningnan mo ang Hebrew talaga, ang ibig po sabihin dito, ganito. Lahat ng mga gumagalaw na hayop na buhay ay dapat kumain sila ng green vegetables, hindi yung ng vegetation, hindi yung sila ang kakainin, baliktad na reverse ang pag-translate. Kung mababasa po natin ang tunay na Hebrew, makikita natin dito na hindi pinapakain ang mga moving animals sa tao, kundi lahat ng moving animals kasama ang tao dapat kumain ng vegetation. Yan ang sinasabi niya ng Panginoon, ano? So hindi po ito na may clean and clean, tapos may wala na namang clean, tapos pagdating ni Moses, meron na naman, pagkapatay ni Yeshua at pagka-resurrect niya, wala na naman. Hindi parang meron, wala. Hindi mag-fix. Kung ganon, wala, hindi hindi maaasahan ang salita ng Panginoon kung ganon, di ba? Meron ba talaga? Wala, di ba? Pero ang totoo po niyan, there's always clean and unclean animals from the time ni Noah pa, even before that. Nung pagdating ng flood, hindi nagbago yon. Pagdating ni Moses, ni-reiterate yon. Pinaulit-ulit, ni-remind ulit sa mga tao na merong clean and unclean animals. Hanggang panahon ni Yeshua, pagdating ng mga apostol, hindi rin po nila binago ito. Meron pa rin pong clean and unclean. In that way po makikita natin na ang salita ng Panginoon ay straight, iisa lang. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan pa man. Saka makikita natin, practicality na lang. Ipis, pwede nyo na bang kainin? Hindi. Daga, uod. Lahat yan gumagalaw eh. Ba't hindi pwedeng kainin? Yun, marami yan eh. Hindi sana magugutom ang mga tao. Pero bakit ayaw natin? Yung nadidiri tayo. Kasi meron po tayong banal na espiritu sa atin. Na ang batas ng Panginoon isinulat sa ating mga katawan. Ang DNA ng Panginoon nasa atin. Na nadidiri tayo sa marumi. Ayaw natin sa marumi, ayaw natin sa mabaho, ayaw natin sa mga nakakadiri. Ang gusto natin mabango, malinis, maganda. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang tayo po ay create sa image niya. Hindi po tayo basta makakain lang, malamanan lang ang tiyan. Hindi po gano'n, ano. So, I hope na maging ito, no? So, ano po yung mga ano po ba mga clean and unclean animals, no? Very quickly lang, may dinidescribe kasi sa Bible, yung mga clean animals, yan daw ay yung nagchuchu ng cud, tsaka naka-split ang hoof. Para pa madaling intindihin, ito po yung mga animals na kumakain lang ng damo. Yung mga kung sa lupa, damo, tapos naka-split ang hoof niya, yung paa, no? Yung parang pinaka-toes. O para mas madaling intindihin, ang mga pwedeng kainin, yung baka, yung goat, yung sheep, no? Ngayon, yung kalabaw, technically clean animal siya, pero may batas sa Pilipinas na hindi pwedeng kainin. So, wag na lang po natin kainin kasi wag din po natin i-violate ang batas ng bansa natin, ano? So, pero yun po mga example ng mga malinis na hayop. Pagdating naman sa mga fowl, ang chicken, ang duck, malinis yan. Ang dove, malinis yan. Pero yung mga iba, hindi na. Yun ang mga common na makikita natin, ano? Yung mga bats, yung mga crows, yung mga
kanina nga pati swan pala hindi pala clean animal, ano? So yung so anyway, ngayon hindi rin po natin pwedeng kainin ng baboy kasi hindi rin po natin pwedeng kainin ang aso, ang pusa, of course, ang daga, anything na four-footed na hindi clean animals, hindi nagchuchu ng cat, hindi kumakain ng damo, no? Hindi rin pwedeng kainin ng camel o ang kabayo, although sila ay kumakain ng damo, pero hindi naman naka-split ang kanilang mga hoof, no, yung kanilang mga toes, no. So ang kabayo po hindi po siya kinakain. So ito po yung mga unclean animals, no. Ngayon pagdating naman sa dagat, ang malinis lang na pagkain, sabi ng Panginoon, ayon sa Leviticus 11 sa Deuteronomy 23, ay ang mga isda na mayroong fin and scales, may kaliskis at mayroong palikpik. Dapat pareho sila meron nun. Dahil kapag wala or missing ang isa, halimbawa katulad ng pating, merong fin pero walang scale. So hindi po pwede, no? Meron pong reason ito. Dahil yung mga yung mga isda na may fin and scales, hindi po sila carnivorous. Hindi po rin sila kumakain ng marurumi. Hindi sila kumakain ng mga patay, no? Naalala ko nga one time no nung nagkaroon ng malaking baha sa ano yata sa Pangasinan. Tapos ay maraming mga nag-flood eh. So yung mga yung mga palaisdaan nag-overflow, so naghalo-halo na yung mga so nakatakas yung mga bangos saka mga tilapia, mga ganon. Ngayon, at the same time din dahil nga baha, naagos din yung mga patay yung sa sementeryo. So, ang worry ngayon ng mga tao, pwede ba nilang kainin? Sabi ng advisory ng government, naalala ko noon, if I'm not mistaken, na pwedeng kainin kasi nga hindi naman sila kumakain ng mga patay, hindi sila carnivorous, no? Yung mga bangos sa mga tilapia. So ngayon ang mga ano naman, ang mga clams, mga seashells, ganon, wala rin silang fin and scales, no? So ang role naman nila ay taga-higop, parang water purifier or water cleaner, ganon, water filter, parang ganon, ano? So hinihigop nila lahat ng dumi sa dagat tapos inilalabas nila malinis sa katawan nila. So naiiwan sa katawan nila yung mga toxin o toxic materials ng dagat o ng water. Tapos kung kakainin natin 'to, para nating kinain yung water filter. So lahat ng toxin na di dapat nasa katawan natin mapupunta sa katawan natin. So yun ang problema. Tapos yung mga shrimp, mga crabs, mga octopus, mga ganon, mga pusit, mga ganon. Puro mga bottom feeders yan. Yan yung mga taga-kain, yan yung mga tagalinis ng dagat. Kaya makita natin malinis ang dagat eh. Sino naglilinis niyan? Sa dami ng isda na namamatay, sa dami ng yung mga bottom feeders. Sila po ang tagalinis niyan, no? Ganon din sa forest, makita natin na malinis din ang forest, wala yung mga kakalat-kalat na mga patay. Kasi may mga taga-kain, may mga geckos, mga lizards, mga tuko, mga daga, marami mga insects hanggang maubos 'yun na kinakain nila, no? So, 'yun ang role nila, tagalinis ng environment. So, hindi sila dapat kainin, no? Ang baboy ganun din. So, tagalinis din yan ng environment. Meron ngang isang state sa US na ang tagakain ng basura nila ay mga baboy. So, naglagay sila ng thousands ng baboy doon yung tagakain ng ano nila. Hindi nila, parang wild lang yung mga ano. So, nauubos yung basura para kinakain, ano. So, yun ang mga no? Yun ang mga dapat natin intindihin. Ngayon, during that time, 3,500 years ago, hindi pa alam ng mga tao kung bakit kailangan hindi kainin ito. Basta ang sumunod, nagiging healthy. Yung hindi sumusunod, nagkakasakit, namamatay, no?
Tapos sinabi rin ng Panginoon na ang reason niya para maging mahiwalay ang mga anak ng mga Israelitas sa ibang ibang tao, sa mga hintil, no? Ang mga hintil kumakain kahit ano, so kadiri sila. Ang mga Israelitas malinis. So sila ay nagbibigay puri sa Panginoon dahil sila ay malinis, no? So nawa ay ito'y nagbigay sa atin ng konting kalinawan, ano? At nawa ay mabigyan natin ng aral. Pag-aralan natin maigi. Kung ito po ba ay um, kung ang sinasabi ko po ay ayon sa salita ng Panginoon, ano? Kasi ang salita ng Panginoon consistent po ito. Hindi po dapat nagbabago. So, ang salita ng Panginoon ay valid mula noon, ngayon at magpakailan pa man. So, I hope and pray na naging um, um, may natutunan tayo sa Parsha Shemini at nawa ay magbigay ito sa atin ng guidance, ano, para lalo natin pag-aralan ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon upang mapag-aralan ang inyong Parsha, ang Parsha Shemini. At salamat Panginoon sa mga itinuturo nyo sa amin na ang paghandog po sa inyo ay hindi po basta-basta, kundi po ito ay dapat ayon sa inyong kautusan, ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong instructions. At maraming salamat din po dahil sa parsya na ito ay tinuro niyo po sa amin kung ano po ang malinis at hindi malinis na pagkain. At alam po namin, Panginoon, ang inyong salita ay hindi nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailan pa man. Kaya, Panginoon, nawa ay bigyan niyo po ng kalinawan, ng pag-iisip ng mga kapatiran na nakikinig, na hindi ito maging hadlang sa fellowship ng bawat mananampalataya, ngunit ito po ay mag-lead sa pagsunod sa inyong kautusan. Muli po namin binibigay sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen.